Hallelujah! Mapagpalang araw po muli si Jennifer galing sa Mindoro. At nais ko po muli na mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Bago po yan, nais ko manalangin muna tayo. Amang banal at makapangyarihan, salamat po Panginoon sa araw nito. Salamat po Panginoon sa katapatan ng pag-ibig mo. Salamat po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon sa Kristo, na pinagtagumpayan mo maging ang kamatayan upang ibigay sa amin ang katagumpayan at ang buhay. Marami pong salamat, Panginoong Kristo. Hallelujah. At muli sa araw na ito, Panginoon, na ipinagdiriwang sa buong daigdig ang iyong kaarawan. Panginoon, idinudulog ko sa inyo sa oras na ito ang aking sarili. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, ang aming pangunawa, ang aming pang-espiritual na pandama, Panginoon, sapagkat ang bagay na ito ay maunawaan lamang namin sa paraang pang-espiritual. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na siya naming pagkain. Salamat po, Panginoon sa Kristo, sapagkat ikaw ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. At ang iyong salita, Panginoon, ang mga nananampalataya sa iyo ay pinaiinom mo at hindi na muling mauuhaw pa. Maraming pong salamat, Panginoon, at muli dinudulog ko sa iyo ang araw na ito at ang mga nakikinig, maging ang aking sarili. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal at makapangyarihan, salamat po Panginoon sa oras na ito. Salamat po Panginoong Hesus sa iyong pag-ibig at katapatan. Salamat po, Banal na Espiritu, ikaw ang sugo ng Ama na ibinigay sa amin upang maunawaan namin, ipaalala sa amin ang mga pangako at natapos ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa bagong kapanganakan. Kami bilang isang iglesia na ikaw ang ulo, Panginoong Kristo, at ang bawat bahagi na ipinanganganak sa pamamagitan mo ay ikaw ang ipinanganganak. Salamat po, Panginoon, at muli dinudulog ko sa inyo ang aking sarili at maging mga manunood at nakikinig nito. Buksan mo ang aming mga pangunawa, ang aming mga puso at isipan. Patalasin mo, Panginoon, ang aming pang-espiritual na pandama, sapagkat ang mga bagay na ito ay maunawaan lamang namin sa paraang pang-espiritual. Maraming pong salamat, Panginoon, at muli sa oras na ito, alam ko at naniniwala ko na nasa kalagitnaan ka namin. Kaya maraming pong salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Araw na ito po ay December 25, 2020. Nais ko lang po magbahagi ng salita ng Panginoon. Ano nga po ba ang tunay na kahulugan ng Pasko or Christmas? Christ and Mass. Ang Panginoong Kristo at ang masa ng mga mananampalataya sa Panginoong Kristo. Amen? So, ang masa raw po ay pwedeng magtipon, pwedeng gawin ang mga pinagagawa ng Panginoon. Ganun pa man, namumuhay pa rin sa pagkakasala. Amen? Amen. So muli po, ang Pasko ay ang masa na nakipag-isa, mananampalataya sa Panginoong Kristo. Amen? Hallelujah. Basahin po natin kung ano ang sinabi sa Luke 22. Sabi niya po rito, malapit na ipagdiwang noon ang piyesta ng tinapay na walang pangpaalsa na tinatawag ding piyesta ng Paskwa. Sumapit ang piyesta ng tinapay na walang pangpaalsa na siyang araw ng pagpatay at paghahandog ng korderong pangpaskwa. Amen. So ito raw po yung panahon o yung araw ng pagpapatay at paghahandog ng mga korderong pangpaskwa. Hallelujah. Amen. Sabi po rito sa Bible ay isang pagdiriwang. Tulad po ng ginagawa natin ngayon, December 25, na ipinagdiriwang daw po natin ang kapanganakan ng Panginoong Kristo. Naniniwala po ako na hindi masama ang hangarin ng nagtatag nito. Kasi ang hangad niya po ay malaman at maalala ng mga tao na may Diyos na nagbigay sa atin ng pag-ibig at iyan po yung Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos. At nais niya rin po na maranasan natin ang pagmamahalan, ang pagbibigayan. Tinanggap natin ang pag-ibig, manapat lamang natin maranasan ang bunga nito at iyan po ay ang pagmamahalan. Amen? At sa pagmamahalan, meron po itong dalang kapayapaan. Amen. Hallelujah.
1 Corinthians 5:6-8. Hindi kayo dapat magbalaki. Hindi ba ninyo alam na ang kasabihan na napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Amen. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan. Amen. So, ang lumang pampaalsa daw po ay ang kasalanan upang kayo maging malinis. Sa gayon, matulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa na walang iba kundi si Kristo. Amen. So bilang isang Kristiyano, namumuhay tayo sa bagong tipan o bagong kasunduan na ang korderong pangpaskwa ay ang Panginoong Kristo. So, kapag ipinagdiriwang po natin ang Panginoong Kristo, yan po ay ang tinapay na walang pangpaalsa sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Amen? Sabi po rito, patuloy po natin. Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan upang kayo maging malinis, sa gayon matutulad kayo sa isang bagong masa. Bagong masa. Ang masa po at ang Panginoong Hesus. Di po ba? Christ at saka ang Christmas. Amen? So, kailangan daw po nating alisin ang mga lumang pampaalsa. Yun yung mga kasalanan. Minsan po naitanong ko sa akin sarili na bakit nagdiriwang ang buong daigdig ng December 25 sa kaarawan ng Panginoong Hesus. Which is, nung pong ipinanganak ang Panginoong Hesus, hindi po yan itinala. Nung pong mabuhay na magmuli ang Panginoong Kristo, nakasama niya at nagpakita pa siya ng mga kababalaghan, nakipag-usap pa siya sa kanyang mga disipulo, ganun pa man, hindi pa rin siya nakilala ng mga iyon. Iyon po ay sinadya ng Panginoon dahil ayaw niya po na tayo ay magkaroon ng Diyos-Diyosan. Ayaw niya po na magkaroon tayo ng mga kapiyastahan para lamang tugunin ang kalayawan or ang hilig ng laman. Dahil ang mga piyesta po ay layaw at hilig ng laman. Ang karamihan. Amen? Natutuwa ako kasi nagdiriwang ng araw ng kapanganakan. Pero muli po, ang Panginoong Kristo ang ulo ng iglesia at ang iglesia ang kanyang katawan. Ang bawat isa po na mananampalataya ay bahagi ng katawan ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin, ang bawat kaluluwa na nagbabalik loob sa Panginoon ay muling ipinapanganak sa Espiritu. Kapag sila ipinanganak sa Espiritu, sila po ipinanganak sa Panginoong Kristo. So, ang Panginoong Hesus po ang ipinanganak doon. Napakahiwaga, di po ba? Pero yun po ay sa pamamagitan ng pananampalataya ng isang tao sa Panginoong Kristo at pagtanggap nila sa Kanya bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Sila po ay ipinanganak na magmuli sa pamamagitan ng Diyos, hindi ayon sa laman. Amen. Sabi nga po sa John 3 na meron tayong dalawang uri ng kapanganakan. Ang ipinanganak sa katawan o sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. So, ibig sabihin, dalawa po ang uri ng kapanganakan. Amen? So, ang kapanganakan po ng Panginoong Kristo ay ang muling pagbabalik loob ng mga kaluluwang naliligaw. At yan po ay pwedeng pang araw-araw. Amen? So, iwasan daw po natin ang pampaalsa. At yun po ay ang kasalanan at ang kalayawan. Amen? Hallelujah. Kaya muli po, naanyayaan ko kayo na tayo po ay manatili sa Panginoong Kristo. Punta po tayo ng simbahan, aral po tayo ng Biblia. Kung basa po tayo ng Biblia, kung meron pong kayong mga katanungan at meron kayong kakilala na maaari makatulong sa inyo, huwag po kayong mahiyang lumapit sa kanila. Dahil habang sinasaliksik po natin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, siya po lalo natin makikilala. Sabi nga po niya, kumatok
at ito'y pabubuksan. Humanap at iyong makikita, masusumpungan. Hingin at ibibigay niya sa iyo. Hingin po natin, katukin natin ang pintuan ng Panginoon. Hanapin natin ang katotohanan. At yan po ay makikita natin. Nasa Biblia na po ang salita ng Panginoon ay buong buo. Maari pong merong mga revelasyon, merong mga prophecy, merong mga vision, merong mga panaginip, pero ang karamihan po na salita ng Panginoon kung paano natin makikilala ang Panginoong Jesucristo ay ang Biblia. Di ba po ang sabi sa John 1:1 na siya ay ang salita na nagkatawang tao at siya ay ang Diyos mismo? Kaya kung babasahin po natin at pag-aaralan ng paulit-ulit ang Biblia, mauunawaan po natin at makikilala natin siya ng lubusan. Maunawaan natin ang ating relasyon. Ang dinala po ng Panginoong Jesucristo ay ang relasyon natin sa Panginoong Diyos at hindi ang relihiyon. Amen? Kaya basa lang po tayo ng Biblia. Hallelujah. Amen. Muli po. So, bali, ito po ang pasampung taon na nalinawan ako na ang December 25 hindi kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Pero naniniwala rin po ako na kung sino man ang alaga ng araw na ito, ng December 25, ang layunin niya po ay ang maalala ng lahat ng tao ang pag-ibig ng Diyos na si Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. Ang bunga nito na ang pagmamahalan sa isa't isa at ang dala nito na kapayapaan. Amen? So, ganun pa man po, hindi po talaga nakalagay sa Biblia na December 25 ang kaarawan ng Panginoong Jesucristo. Ang totoo po niyan, hindi po inadya ng Panginoon na italaga or itala or isulat sa Biblia kung kailan ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Kasi po, ayaw niya raw na magkaroon tayo ng mga Diyos-Diyosan at ng mga katulad na nangyayari sa ngayon. Meron po mga nagdiriwang pero hindi po nila alam kung ano talaga ang kahalagahan ng tunay na Pasko. Ang Pasko po or ang Christmas is Christ at saka ang Masa. Si Kristo at ang Masa. So, ito po ay grupo ng mga taong nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen. So, dito po makikita natin na ang paglilinis. So, bilang isang Kristiyano po, ang Christmas ay hindi lamang sa araw ng December 25. Di ba po, ang bawat nagbabalik loob sa Panginoon ay bahagi ng kanyang katawan. Siya ay muling ipinanganak. Kapag meron pong isang ipinanganak na magmuli, yun po ba ay yung tao na yun or ang Panginoong Jesucristo sa buhay niya? So, araw-araw po talaga ay Pasko. Dahil sa bawat araw, merong naliligtas at nagbabalik loob sa Panginoon. Amen? So, yun po yung sinasabi niya rito, na sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na kasalanan at kahalayan ay ating iiwasan. Sa halip daw po, ang tinapay na walang pampaalsa, ang ating kalinisan at katapatan. Bakit po tayo nagiging malinis sa harapan ng Diyos? Yun po ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Paano po tayo nagiging matapat sa Kanya? Yan po ay sa pamamagitan ng ginawa sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. Sabi nga po, sa John 6:35, sinabi ng Panginoong Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Amen. So, manampalataya lang po tayo sa Panginoong Jesucristo dahil siya po ang tinapay ng buhay. Siya ang tinapay, ang kordero na pangpaskwa na walang pampaalsa. Amen. Or walang kasalanan, walang bahid na kasalanan. Amen. Hallelujah. So, sa panahon po natin ngayon, ay pinagdiriwang natin ay ang Pasko. Ang Masa. Ang buong Masa. Ang grupo ng mga tao na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo.
Ganun pa man po, muli, ang Pasko ay hindi December 25. Ang layunin lang po, I believe, ang layunin ng talaga nito ay makita natin ang pag-ibig ng Diyos at ang bunga nito ay ang pagmamahalan ng bawat isa at ang kapayapaan sa ating kapaligiran. Amen? Ganun pa man po, hindi lamang po sa December 25 ang Pasko, araw-araw ay Pasko. Magmahalan tayo. Amen. Hallelujah. Nais ko pong anyayahan ang bawat isa na mag-aral po tayo ng Biblia. Kasi sa Biblia po natin makikita ang tama at ang mali. Amen? Pinapakita po rin ng Panginoon kung alin ang tama, kung alin ang mali. At maliban po doon sa pag-aaral natin sa Biblia, nakikipag-usap din po ang Panginoon ng direktahan sa atin sa pamamagitan ng mga prophecy na sinasabi. Yung ating mga vision, yung ating mga panaginip. Amen? So, muli po, inaanyayahan ko kayo, magbasa po tayo ng Biblia. Mag-aral po tayo ng Biblia. Kung meron po kayong mga katanungan at nais nyong malaman ng masigit, punta po kayo sa mga kakilala nyo, tawagan nyo po mga kakilala nyo na inaakala nyo makakatulong sa inyo. Pero muli po, ano man ang kanilang mga katuruan, i-check po natin ito sa Biblia. Amen? Hallelujah. Muli po, ang piyesta ng Pasko ay nasa Panginoong Jesucristo. Maaari po nagdiriwang tayo ng Pasko sa buong digdig ngayon, nagdiriwang ng Pasko. Pero nagpupunta po ba sila ng simbahan katulad ng sinabi sa Hebrews 10:25? Nagmamahalan po ba tayo tulad ng sinabi sa John 4? Meron po ba tayong kapayapaan o ginagawa po ba natin at nililikha natin ang kapayapaan katulad ng sinabi sa Matthew 5? Kaya, yun po ang tunay na diwa ng Pasko. Amen. Hallelujah. Amang banal at makapangyarihan, salamat po Panginoon sa oras na ito. At muli Panginoon, dinutulog po sa inyo ang bawat isa. Hallelujah, banal na Espiritu, kumilos ka sa bawat isa sa amin. Ikaw ang nagpapaalala at nagpapakilala sa amin ng lubusan kung sino ang Panginoon Jesucristo sa aming buhay at kung ano ang natapos niya sa krus ng Kalbaryo. Kami bilang isang masa na mananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Ano ba talaga ang pagdiriwang ng Pasko? Muli po Panginoon, hawakan mo at ipuin ang bawat puso namin, Panginoon. Tulungan mo kami na magtiwala sa iyo at umasa lamang sa iyo. Hindi ang mga pagpipiesta, hindi ang mga kasiyahan o kalayawan ng mundo ang aming iisipin, kung hindi ang tunay na pag-ibig mo, ang magmahalan at magkaroon at lumikha ng kapayapaan sa aming kapaligiran. Marami pong salamat, Panginoon. Muli, dinutulog ko sa inyo ang bawat isa. Amen. At muli po, kung sino man po sa inyo ang nais na makakilala sa Panginoon, muling paglaabin ang pag-ibig mo sa Panginoong Jesucristo, or nais mong makasigurado sa iyong kaligtasan, meron pong isang panalangin sa 3 panawagan. Pagkatapos po, ulitin nyo. Amen? Hallelujah. Amang banal at makapangyarihan? Amang banal at makapangyarihan? Sa pangalan ng Panginoon Kristo? Sa pangalan ng Panginoon Kristo? Inaanyayahan kita sa puso. Inaanyayahan kita sa puso. Ugasan linisin. Ugasan linisin. Sa aking mga kasalanan. Sa aking mga kasalanan. Ako ay patawarin. Ako ay patawarin. Panginoon Jesus. Panginoon Jesus. Naniniwala po ako. Naniniwala po ako. Na ikaw ay namatay. Na ikaw ay namatay. At muling nabuhay. At muling nabuhay. Para sa akin. Para sa akin. Naniniwala rin po ako. Naniniwala rin po ako. Na muli ikaw ay babalik. Na muli ikaw ay babalik. Upang ako ay dalhin. Upang ako ay dalhin. Sa kaharian sa langit. Sa kaharian sa langit. Na inihahanda mo. Na inihahanda mo. Para sa akin ngayon. Para sa akin ngayon. Ang banal at makapangyarihan. Ang banal at makapangyarihan. Likain mo sa puso ko. Likain mo sa puso ko. Likain mo sa puso ko. Ang uhaw at gutom. Ang uhaw at gutom. Sa iyong mga salita. Sa iyong mga salita. Banal na Espiritu. Banal na Espiritu. Likain mo po sa buhay ko.
Tuguin mo po sa buhay ko. Puspisan mo ako. Puspisan mo ako Ng lakas ng loob. ng lakas ng loob. Upang makapagbahagi. Upang makapagbahagi. Upang Upang makapagtotoo. ngayong pag-ibig. Ngayon mo pag-ibig Sa mga nagawa mo. ng mga nagawa mo Sa oras ng Kalbaryo. sa oras ng Kalbaryo. Ako ay malinis na. Ako ay malinis na. Ako ay pinatawad na. Ako ay pinatawad na. Ako ay bago ng nilang. Ako ay bago ng nilinang. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay anak ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon sa Kristo Sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay nasa puso ko. ay nasa puso. Amen. Amen. Ngayon ay naiindahan mo ang Panginoon mo. Parang masarap nalilito ko sa Ganun lang yun. Ngayon, malinis na malinis kayo sa harapan ng Ama. Dahil ang nakikita niya sa inyo ay ang dugo ng Panginoon sa Kristo. Nakikita ko yung nutrients. Ang una ginagawa mo yung sa akin dito. Kaya nga ako din, parang nanlamig yung buka pa ako to. Di ba nun? Ganun lang yun. Tumasin ba lang? Mula sa araw na ito, ito ang kapanganakan mo sa Espiritu. At bilang ipinanganak sa Espiritu, Ano ba? Ano kanina nagawa? ang pinaganda ko. Take over. Ako, nakaroon ako ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ko lang, Diyos na makapangyarihan. Ano sa lahat ako? Oo, Advance pala ako. Kaya mo lahat ka nga eh, boy. So, ganun lang yun. Malinis na kayo sa harapan ng Panginoon. Wala na kayong kasalanan sa kanyang harapan. Dahil ano, kita na ngayon sa inyo is ang libo na tayo ng Kristo. Banal at katulid kayo sa kanyang harapan. Hindi sa pamamagitan ng inyong ginawa. Hindi sa pamamagitan ng kanyang Kristo. Kaya mula sa araw na ito, bakit layo na sa ating malayo at malaki kayo sa langit kayo pumunta. Hindi sa pamamagitan ng inyong ginawa, hindi sa pamamagitan ng inyong Panginoon. Amen. Ganun kamahal ng Panginoon Diyos ang lahat sa atin. Kaya binigay niya ang kanyang buntong anak para sa ating kalayaan, para sa ating kaligtasan, para sa ating panginoon. Ang kailangan lang natin gawin, tawagin sa ating ating panginoon. Ang tawag at tawag. Amen. Ang piyesta ng Pasko ay nasa Panginoong Jesucristo. Maaari po nagdiriwang tayo ng Pasko sa buong digdig ngayon, nagdiriwang ng Pasko. Pero, nagpupunta po ba sila ng simbahan katulad ng sinabi sa Hebrews 10:25? Nagmamahalan po ba tayo tulad ng sinabi sa John 4? Meron po ba tayong kapayapaan o ginagawa po ba natin at nililikha natin ang kapayapaan katulad ng sinabi sa Matthew 5? Kaya, yun po ang tunay na diwa ng Pasko. Amen. Hallelujah. Amang banal at makapangyarihan, salamat po Panginoon sa oras na ito. At muli Panginoon, dinutulog po sa inyo ang bawat isa. Hallelujah, banal na Espiritu, kumilos ka sa bawat isa sa amin. Ikaw ang nagpapaalala at nagpapakilala sa amin ng lubusan kung sino ang Panginoon Jesucristo sa aming buhay at kung ano ang natapos niya sa krus ng Kalbaryo. Kami bilang isang masa na mananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Ano ba talaga ang pagdiriwang ng Pasko? Muli po Panginoon, hawakan mo at ipuin ang bawat puso namin, Panginoon. Tulungan mo kami na magtiwala sa iyo at umasa lamang sa iyo. Hindi ang mga pagpipiesta, hindi ang mga kasiyahan o kalayawan ng mundo ang aming iisipin, kung hindi ang tunay na pag-ibig mo, ang magmahalan at magkaroon at lumikha ng kapayapaan sa aming kapaligiran. Marami pong salamat, Panginoon. Muli, dinutulog ko sa inyo ang bawat isa. Amen. At muli po, kung sino man po sa inyo ang nais na makakilala sa Panginoon, muling paglaabin ang pag-ibig mo sa Panginoong Jesucristo, or nais mong makasigurado sa iyong kaligtasan, meron pong isang panalangin sa 3 panawagan. Pagkatapos ko po, ulitin nyo. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amang banal at makapangyarihan, sa pangalan ng iyong anak na si Panginoong Jesucristo, inaanyayahan kita, sa puso ko ay manahan ka. Panginoong Jesus, hugasan, linisin,
sa aking mga kasalanan ako ay patawarin. Panginoon, naniniwala po ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay. At muli, Panginoong Hesus, ikaw ay babalik upang ako ay dalhin sa kaharian sa langit na inihahanda mo para sa akin sa oras na ito. Diyos na makapangyarihan, likain mo sa puso ko ang uhaw at gutom sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, inaanyayahan po kita. Lukubin at puspusan mo ko ng lakas ng loob upang makapagbahagi at makapagpatotoo sa pag-ibig at ng salita ng Diyos sa buhay ko at sa lahat ng mananampalataya at umiibig sa iyo. Ako ay malaya na. Ako ay pinatawad na. At ako ay nasa daan patungo sa langit. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay nasa puso ko. Amen. Hallelujah. Amen. So, kung kayo po ay nanalangin kasama ko, nais ko pong sabihin sa inyo bilang tagapaghatid ng salita ng Panginoon o ng Ebanghelyo, na kayo po ay malinis sa kanyang harapan. Pinatawad na po kayo ng Panginoon. Ang nakikita niya ngayon sa inyo ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay nagagalak sa inyong buhay ngayon. Kayo ay matuwid at banal, hindi sa inyong pamamagitan o sa pamamagitan ng inyong gawa. Sa halip ay sa pamamagitan ng pananampalataya niyo sa Panginoong Jesucristo at sa natapos niya sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hallelujah. Maaari po mahulog tayo sa pagkakasala. As long as hindi po tayo namumuhay sa pagkakasala, tayo po ay tatawag sa Panginoon at kanyang muling ililigtas at sasagipin. Amen. Kung mababasa niyo po sa Romans 10:6 at 3. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amang banal at makapangyarihan, salamat po, Panginoon. Sinabi mo nga sa iyong salita na ikaw ang nakapag-iingat at nag-iingat at mag-iingat sa amin hanggang sa pagharap namin sa Panginoon ng malinis at matuwid. Walang batik, ni dungis man ng kasalanan. Salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong katapatan. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pag-ibig mo na ibinigay mo sa bawat isa sa amin at iyan ay ang Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa krus ng Kalbaryo, ibinigay mo sa amin ang tagumpay. Maging sa kamatayan, ibinigay mo sa amin ang tagumpay, Panginoon. At ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nasa sa amin ngayon, Ama, tulungan mo ang bawat isa sa amin na gamitin ito. Tulungan mo na ang buong balote na ibinigay mo sa bawat isa sa amin ng mga mananampalataya ay matutong gamitin ito kung kailan, saan at paano. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-ibig. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong katapatan. Marami pong salamat, Panginoon, sa kapayapaan. At nawama, kami bilang isang mananampalataya, kami bilang isang masa ng tinapay na walang pangpaalsa, ay maging isang patotoo sa pag-ibig at katapatan mo. Marami pong salamat. Salamat po, Panginoon Jesucristo, at muli dinudulog ko sa inyo ang bawat isa sa amin. At muli binibigay ko sa iyo ang kapangyarihan, kaluwalhatian, karangalan, papuri at pagsamba, sapagkat sa iyo ang kaharian noon, ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat at mapagpalang araw.